Hello everyone! Welcome to Rim Marvin Cooking Lifestyle. Ito naman po ang inyong kusinera naghahatid at magluluto sa inyo ng masustansyang ulam na puro gulay, walang karne. Ito ang ating mga inihandang gulay, ang kohlrabi, onion, garlic, ang ating Maggi cubes, kamatis. Ito ang kohlrabi, onion, garlic, kamatis, spices, peanuts, mayroon tayong kalabasa, cauliflower, broccoli, at saka ang ating baggy beans. Dito sa ating kawali, maglagay tayo ng mantika. Then, painit natin. Then, ilagay natin ang ating sibuyas or onion na ginayat. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded recipe and video. Ayan, ginisa lang natin ang ating sibuyas or onion hanggang mag-translucent. Then, sinunod natin ang ating ginger and garlic. Igisa lang din natin siya hanggang mag-golden brown or maglabas yung kanyang aromatic smell para pangpasarap sa ating lulutuing sari-saring gulay. Ito ay good for vegetarian na hindi mahilig sa mga karne, isda, or anumang yung mga dilata. Yan, ito masarap ito dahil purong gulay na ginisa lang. Lagyan lang natin ng chicken broth or cubes. Then, ilagay natin ang ating kamatis sa chop din. Pwedeng damihan nyo pa ng kamatis dahil ang kamatis is masustansya din yan siya. May vitamins. Ayan, igisa lang natin siya hanggang medyo maglambot bago natin isunod ang ating iba pang mga sangkap. Problema unta. Ayan, maglagay tayo ng asin habang ginigisa para manunuot sa ating sibuyas, kamatis, ang ating asin. Then, maglagay tayo ng seasoning. Any seasoning pwede kayong gumamit. Ang ginamit ko dito is Thai sauce, then ating paminta or black pepper. Ang ating Maggi cubes. Puro papas girl. Pero kung wala kayong Maggi cubes, pwedeng gumamit ng chicken broth. Ayan, then i-mix lang natin. Again, sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded recipe and video. Then, sa puntong ito, nilagay natin ang mahabang sili, tapos yung kohlrabi. Ang kohlrabi, mayroon din akong ginawa nitong pickles, may ginawa din ako ditong iba't ibang putay. Ayan, kasi ito masustansya talaga ito ang gulay na ito. Marami kasi ngayon dito dahil taglamig lang kasi ang gulay na ito mayroon. Ayan, din sinunod na natin ang ating kalabasa, bagyo beans. Ayan, kasi madali lang yan siyang lutuin. Sabay na natin ilagay sa kohlrabi kasi pangit din pag kumain tayo ng gulay ng overcook. Masarap talaga sa gulay na medyo malutong-lutong dahil nandyan pa yung kanyang mga sustansya nagpapalusog sa ating katawan. Yan, kumusta mga ka-OFW, kabayan, mga langga, mga kabebe, saan mang sulok ng mundo. Huwag kalimutang magdasal para lagi tayong gabayan ng ating muong may kapal, lalo na sa ating mga ka-OFW na malayo sa kanya-kanyang pamilya. Ayan, ang dasal ay nagpapatibay sa atin na malayo tayo sa ating mahal sa buhay.
Ayan, nahalo-halo na natin. Then, isimmer lang natin ng mga few minutes. Ayan, kumulo na siya. Ating muling haluin. Ayan. Masarap itong kohlrabi na ito. Pwede din itong gawin sa salad. Pwedeng kainin niya na hilaw. Pero ako, dahil first time namin makakita na ganyang gulay, yan, mekos-mekos ko na yan siya dyan sa mga gulay na sari-sari. Kung sa Pilipinas, talong, sitaw, at saka kalabasa, dito iba-ibang gulay ang nilagay ko dahil para hindi mabulok. Yan, isunod natin ang ating cauliflower at saka ang ating broccoli. O, diba? Espesyal ang ating sari-sari. Then, itong broccoli at saka ang cauliflower, mabilis lang itong maluto. Parang steam lang ito. Pwede na nga natin itong kainin. Ayan. Ayan. Mekos-mekos natin ulit siya. Then, after that, isimmer lang natin din siya ng mga few minutes. Hindi na yan siya nilagyan ng tubig dahil yung kohlrabi may ano naman siya. Medyo watery yan siya. Full of vitamin C, may fiber din siya, vitamin B, phosphorus, ang daming benefits ng kohlrabi na yan. Tapos yung mga gulay, ang broccoli, ang kalabasa, pangpalinaw ng mata, ang broccoli, ang cauliflower, ang ating beans or Baguio beans, ang ating kamatis. Ayan, pampatibay ng buto. Again, sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded recipe and video. And sa puntong ito, lastly, ilagay na natin ang ating spinach. Ang ating spinach, hindi na yan hinihiwa-hiwa. Malalaki lang yan siya. Tinanggal lang medyo kunti ang tangkay. Pero yung tangkay, kahit hindi natin tanggalin, pwede din dahil makain yan. Ayan. Dahil marami tayong gulay ngayon. Ayan. Magluto tayo ng masustansya. Super sarap. Nasa mekos-mekos na gulay. Ayan. Diba? Ang spinach natin at saka ang iba't ibang gulay, tawagin natin itong sari-sari special. Ayan, diba? Ang dami ng gulay, berdeng-berde ang ating ulam, masustansyang masustansya. Ayan, peanuts unlimited spinach yan, ilagay natin dyan. Ayan, mga ka-OFW, sa hindi kumakain ng peanuts, pagkain niya ni Papay, pampalusog, pampatibay ng buto. Ayan, simmer lang natin ng mga ilang minutes. Ayan, pag lumambot yan, pag ganyan na, pwede na rin yan siya. Huwag natin masyadong lutuin para pag kinain natin siya mamaya, masarap yan siya. Ayan, mga kabayan, mga ka-OFW, masaya naman ang ating mga kasama, mga katrabaho, kasi makakain naman kami ng lutong bahay ng inyong kusinera. Parang nasa Pinas lang tayo pag ganito ang ating ulam. Hindi natin naminis ang ating mga pagkain Pinoy dahil nagluluto tayo kahit papaano. Yan, sa puntong ito, i-ano lang natin ng mga ilang minutes, okay na yan siya. No, diba? Ang sarap na ng ating niluluto. Yan, sa puntong ito, okay na yan siya. Hindi na yan ilalagay sa serving dish. Maraming salamat sa ulitin. Thanks for watching. See you in my next video. Bye bye.